at tuluyan na ngang sumama ang pakiramdam ko. Nandito kami sa harap ng tal. As in, nasa gitna kami. Nakapag-stop over na nga kami sa SMDC. Then, kinailangan ko na nga magpahinga. Diyan nagtatapos. Ay, hindi. Meron pa pala. Nung gabi nagkasiyahan pa habang may abarya. Ngayon, sa Rides Diary, Day 2. Wala nang makita. Halos hindi na makita yung taas ng building. Okay. Instabar. Naubos na yung bala natin eh. Ayan na. Kukunin na. Babasa ako, kukunin na. Laban ka. Sige. Tara. Dito. Okay lang sana yung pababa eh. Huwag lang yung paakyat. Dora! Dora! Dora the Explorer! Go! Going home. Mahal. Noy. Mahal. Teka. Natulog ba ako? Bakit ito? Huh? Talaga na totally. Wow. Ano yung rapid 2030, di ba? Malay ko sa inyo. Wala akong alam. Nagkamali sila ng room na pinasukan. Nagkamali ng floor na nilapagan. E the ending, nagtalo na naman yung dalawa. Ay, naka. May sipon si Otits. Bix. Bix. Pero go pa rin tayo. Go pa rin tayo sa South Loop. Pero nangangamba ako dahil maulan. Yung mga kasama ko kasi is parang ayaw na nila ituloy gawa nga ng maulan, pero hopefully na tumigil ang ulat at sumikat ang haring araw. Masama na talaga ang pakiramdam ko nung mga oras na yan. Pinili ko na lang mamili para may maluto kami at may makain kami for dinner. Isa pa, medyo may kalakasan na ang ulan sa labas. Humihiling na sana maganda ang panahon bukas. Pagsapit ng hapon, bumaba na ang hamog. Tuluyan na rin bumagsak ang malakas na ulan. Mukhang malabo na ang plano naming South Loop. Pero still na naniniwalang sisikat ang araw bukas para patuloy ang adventure. Nag-stay muna ako sa kwarto at nanood ng movies. Then patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Kinagabihan, nag-dinner na kami lahat at nagkaroon ng konting kasiyahan. Grabe yung pag, sobrang kapal. Yee. 8:30. Ganyan. Konti na lang, zero visibility na. What's up guys? Time check. Zero visibility. Anong oras na ba? Kaya zero visibility pa rin. Yo, zero visibility.
Wala nang ulan. Pero tuloy-tuloy pa rin ang fog. Iisaw lang sa ilalim mo. Kaya nga eh. Zero visibility. Sarap. Napakagandang experience bago ka makauwi dahil hindi natuloy ang South Loop. Pero sana matuloy bukas. Magandang panahon sana. Oh, hindi mo nakakita din yung ano. Oh. Diyan na nagtatapos ang unang araw namin sa Tagaytay with signal number 1. Malabo na talaga ang paglalakbay namin dahil may mga balita at pabala na rin kaming natatanggap mula kay NDRRMC through text. Sabi nga nila, everything happened for a reason. Kaya pasalamat pa rin tayo dahil safe tayo. Yo, what's up? Time check. 6 a.m. Sobrang sama ng panahon sa Tagaytay. Mukhang hindi na magtuloy yung south loop namin. At mga excited pa naman kami nung pumunta kami dito. Sobrang fog dito sa Tagaytay talaga. Sobrang baba. Mga ulap. Umalis kami ng magandang panahon. Uuwi kami ng pangit ang panahon. Sabi. Look at that. Hindi man kami natuloy sa South Loop na pinaplano ko. Siguro i-ano ko na lang to. I-set ko na lang sa ibang araw. I mean, sa ibang araw ng ibang buwan. Kasi talaga namang napaka-wrong timing din. Siguro nung nasa SLA ko lang ako, nagbigay na siya talaga ng sign na wag na namin ituloy kasi alam mo nga naman si bro, makapangyarihan talaga yan. Ibigyan niya tayo ng sign. Baka sa pupunta nating lugar, talagang delikado ngayon. Pang delikado. Baka mamaya may mga konting pagguho ng lupa. Pero kahit hindi man tayo natuloy sa South Loop, baon naman natin yung experience. Ganito pala itsura sa Tagaytay pag nabagyo. Sobrang lakas ng hangin. Sobrang lamig. Ginutom na ako nung umagang to. Konti lang kasi nakain ko nung kinagabihan kasi di talaga maganda ang pakiramdam ko. Pero maayos na ako dyan. Tamang food trip lang. Tapos nag-aalala na ako sa motor ko kasi baka tinangay na ng hangin sa lakas. Paano ko ilipat sa harap kung saan matatanaw namin sa terrace mula sa taas ng building? Papatilahin ko lang ng konti tapos lulusong na ako sa Bagyo. Nung oras na to, siisipon na rin ang tropa ko. Tamang food trip din. Bakdo, baka naman. Kinuha na namin ang mga motor namin para i-park sa harap ng building. Lumakas na naman ang ulan kaya nagmadali na kami. Namili na din kami for lunch and kasama na din yung dinner. Di ko na nakunan yung video kasi hindi na kami magkanta o gaga sa lakas ng bagyo. Well, extended na naman ang staycation. Wala nang makita. Ayan, nakikita. Extended. Di ko pa pala nakwento sa inyo yung worst experience ko sa building na to. Out of service ang elevator dahil sa lakas ng hangin. So, mano-mano tayong aakyat ng hagdan. Panlaban ka. Sige. Tara. Dito. Pagdating natin doon, ano na lang naman. Dito lang naman. Pipitin mo na to. Mahalig. Wala pa na dito, ma'am. Wala? Saan? Pagdal lang. Oh my God! 23rd. 23rd. Puti. At dito na nga nagsimula ang aming kalbaryo paakyat ng 23rd floor.
Third floor. Here we go. Seventh floor. Kaya pa yan. Tenth floor. Go, go, go. 15th floor. Kaya pa. 18th. Pahinga muna. Yeah. Okay lang sana yung pababa eh. Huwag lang yung paakyat. 20th floor. Hapo na. Twenty-two. Teka. Ay, sa wakas, nakakit din. Hindi pa ginawang penthouse. Humingi na kami ng rescue niyan kay Gerald para magpabuhat ng mga gamit namin. Pero sa ibang hagdan yata siya dumaan. Baka sa ibang ano siya. Damn. Grabe. Sira yung elevator. At yan nga nagtapos ang aming pag-aakyat ng hagdan simula first hanggang 23rd floor. Pero naging okay din naman yung elevator niya, nag-operate na kasi medyo humina na yung hangin. Napagkamalang ko talagang sira yung elevator eh. Okay. Day 2. Total yung South Loop namin naon siya may. Napag-isipan na lang namin na mag-staycation. Ano na lang namin. Ituloy-tuloy lang namin yung yung pag-stay namin dito sa SMDC. Magkaroon na lang ng konting kasiyahan sa in-stayan namin na room. Sobrang pagi na lugar. Bali yung motor natin, lilipat natin dito kasi dati doon siya naka park ba. Ang kulit ng fog dito, bumaba na, hindi tulad ng mga halos din na makita yung taas ng building. Okay. Instabar. Naubos na yung bala natin eh. Kaya tayo magpayong. Baguio vibes. Kita nyo naman yung fog dito. Parang kang nasa Baguio talaga. Maraming nag staycation. Oh, yan Hindi na makita yung buildings. Sa part na to, bumili lang kami ng pizza para may midnight snack kami habang nagkakasiyahan ulit. Dahil hindi nga natuloy yung South Loop eh. Bali, mangyayari nga talaga, staycation malala. Galing na rin kami ng 7-Eleven para bumili ng mga inumin at iba pang mabibili na makakain. At syempre, bago kami bumalik, nag-trip muna akong bumili ng DQ. Baka naman DQ. Kababalik ko lang ng unit, bababa na naman ulit. Ngayon, pupunta na naman ng 7-Eleven. Bibili kasi kami ng maiinom para mamayang gabi. Kaya, bumaba muna kami ni Jedong. UG. Picture pa. Post Malone. Tangin ang ngarang-ngarang kasi. Naalala ko baka biglang umampas yung hangin.
Eh. Open daily from 8 a.m. to 10 p.m. Grabe yung pag... Kaya pagdating natin doon baka wala na yan. Oo, di ba? Wala na. Layo. Ito, malakas sa akin na ito. Ayan na. Puking ina. Babasa ako, puking niya. Ganun. Ikaw mamawak. Diyan yung, ano, saan ba yung ano? Di, ano lang, diretso lang naman eh. Tower 1 pa naman yun. Kaya nga eh. Skyruns oh. Yun na lang nakikita eh. Ilaw eh. Bumili na nga kami ni Jedong na maiinom at nagkasiyahan na ng mga oras na yan. Kwentuhan, mga plano namin kung kailan matutuloy ang South Loop. Food trip, at walang humpay na tawanan. Ay no, yung building na yun, no? Napag na rin. Ito nga, para mas horror movie to, Silent Hill. Pero may mga hindi may iwasang tampuhan nung gabing yan. Siguro mga nag below the belt topics kasi nga sa mga biroan. Kasama naman talaga yan pero syempre hindi natin tatapusin ang araw na may alitan. Nagkatampuhan kasi yung mag-partner at hinanap namin ang partner ni Jedong. Siguro nagpahangin lang muna sa labas. Ay, sa taas ng unit namin sa building, sa baba pa talaga nagpahangin. Hindi naman naka-record to. Just in case na, baka babonggo ako, di Mas ba? may lumabas dito naka-vlog na may salamin. Oo, ba? Mapajama. Wala. Ano ba yun? Bukod sa amin, sino yung huling lumabas? Anong lalaki, babae? Ano po? Wala pa pang lumabas. May lumabas po, mag-asawa po. Magkasama. Hindi dito. Hindi dito. Ayan. Dito tayo lalabas. Ay. Dito. Yung mga 7 nila lumabas. Sakto yun. Pag-ikot natin dyan, 7-Eleven na. Di Dora. Di Dora. Dora di Explorer. Akala ko naman monkey business. Iba palang business yun. Unfinished business pala. Ito talaga yun. Finish lang siya. Mga ano nag-SP tayo, di ba sinabi ko kasi na alam niya yun. Alam niya kasi yun eh, di ba di nga nagpaalam. Kaya maano din. Oh. Sorry, my bad. Napasarap lang din yung kwento ko. Pero totoo naman, na hindi ka naman talaga nakakakuha na ng picture, wala ka na kasi picture. Kasi lasing na rin ako. Sige, diretso ka lang. Titignan ko lang, sisipat lang ako sa clubhouse. Sports car. Ferrari. Yeah, Ferrari. Ay, hindi. Lamborghini. Ito na rin yung time na nakapag-banding at kwentuhan kami ni Jedong habang hinahanap yung partner niya. Mga dadaanan namin sa South Loop na isa-set namin next time. Mga gagawin bukas bago umuwi. Di pa rin nagtigil ang ulan dyan at bumumus na naman ng pagkalakas-lakas. Halos basa na naman kaming dalawa. Nakalimutan ko magdala ng payong kasi kala ko hindi na talaga uulan. Tenen. Ulan. Walang kamatayang basa. Bumalik na din kami sa unit kasi malakas na talaga ang ulan. Nung time na yon, bumalik na din ang partner ni Jedong.
Walang iya. Bumili lang pala ng kape sa labas. Ang akala namin nagalit na sa amin. Ay, Diyos ko, hindi man lang nagsasabi ng bibili lang pala ng kape. Anyways, yan na din nagtatapos ng second day namin sa SNDC Tagaytay. At kinabukasan, uwian na. Kinabukasan nga, gumanda ang panahon. Parang walang nangyari. Parang hindi bumagyo. Hindi bumagyo ng mga nakalipas na 2 araw. Hindi natuloy ang South Loop pero ayos lang. Pag-usapan na rin naman namin kung ano ang mga susunod na plano para na din mapaghandaan at masimulan ng mga adventure at hindi na kami makapaghintay pa. Pauwi na kami at dala-dala ang mga ngiti at saya ng mga araw na nagstay kami. Hindi man natuloy ang South Loop, bit-bit pa rin namin ang iba't ibang experience at mga memories na naging parte na din ng paglalakbay namin. Sa susunod na adventure, sana wala nang makapigil pa at matuloy na ang South Loop na matagal na naming plano. Nagkataon lang talaga na di umayon ng panahon. Dito na rin nagtatapos ang Rides Diary Day 2. At ito ang istorya namin. Ang istorya kung saan nagsimula ang paglalakbay at mga kwento gamit ng mga motor namin. Rock and roll!